the reporting of the fire incident was 1:20, around alauna 20 ng madaling araw. Then immediately the area fire engine rushed to the person. Then at around 1:26, so a matter of 6 minutes, andun na sa person, they decided to raise the alarm level of third alarm from the first to third alarm level. So a minute after, around 1:30, nandun tayo sa mapunta tayo sa fifth alarm. In regards to the building contents, yun na nga, sari-saring mga light materials, made up of papers, yung mga books nila, lahat na yun. So marami silang part of the historical value ng kanilang mga part of what we call this records. So yun ang volume nila dyan. So at this time, dito na sa fire out ng ating status na operation na yun. Kaninang 11:25 na declared na fire out. So this time, yung normal na job ng mga bumbiro, yung overhauling process to prevent the rekindling on the fire, andun pa rin ang ating mga kabumbiruhan, yung mga in charge sa yung part sa area na nila ito. Yung damage ng ating building, the structural more or less nasa 3 million more or less. Sabi lang na rekindling, no, it's not rekindling. It's something part of the process. Nagkaroon siya ng complete combustion due to the presence of the three elements of the fire, which is the fuel, the heat, and the oxygen. So nung nag-develop na yung mga ganong apoy, baka nadamay na yung mga electrical side, or baka rin sa electrical side nag-umpisa rin na. So wala nang iba kaming makikita, walang matumbok na tao na by arson yung ang ginawang paraan para sunugin. So what remains there is the presence of the power of electricity. So yung ating mga investigator ngayon, they're trying to find it out, investigating that specific cause of fire. Actually, no arson can be found in the situation.